Okay, manonood na naman po tayo ng balita. Siyempre, ito'y galing sa ating Pinas News Insider na may title, Confirm na SP Cayetano may malaking binulgar laban kay Lacson, tunay na mastermind sa palasyo. Hindi kasi parang may nabasa din ho ako na kinikilala po ni BBM na Senate President, ano ba tawag doon, yung contempor ba yun tawag doon? Ang kinikilala niya si Gatchalian. Yan po ang aking so ibig sabihin itong si BBM wala siyang pakialam din ba sa rules? No, tatanong lang ho Okay, play na ho natin ano ang meron dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Senate President Alan Peter Cayetano may malaking pasabog sa palasyo at kay Senator Ping Lacson. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababay. Naglatag ng seryosong aligasyon si Senate President Alan Peter Cayetano laban kay Senator Pampilo Ping Lacson sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa Senado kaugnay ng kontrobersyal na pagpapalit ng liderato noong Hunyo 3. Sa kanyang Facebook Live nitong Sabado, ibinahagi ni Cayetano ang umano'y mga impormasyong nakarating sa kanya noong February 2026 habang may mga usapan umano noon tungkol sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado. Kabilang ang di umano'y pagtatangka nilang dalawa si Senator Loren Legarda na palitan noon ang liderato. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko sinabi na huwag ginamit na yung blue ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila. May mga pinakita sa akin. Saka ko na ilalabas yung mga ebidensya. But basically, ang sinasabi, nakipagsabwatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Okay, ayan na naman ho tayo sa sinasabi ni Peter Cayetano. Okay po yan, napakadabis po yan, sir. Napakalaking atake yan sa kasamaan, no? Kung sakasakali man. Ngayon, kinakailangan ho natin talaga ng mga matitibay na ebidensya na magpapalubog lalo sa kanila. Kasi, alam nyo, naalala ko lang yung 18 Marines, may mga mali-maletang ipinakita, mga picture. May mga nagsasabi pa rin na kahit naman ako pwede akong maglagay ng maleta at magpa-picture sa ganitong lugar at pwede kong gamiting ebidensya. Oo nga naman, di ba? Kaya dapat po sa mga Marines or kay Sir Peter Cayetano, kung may mga matitibay kayong ebidensya bukod sa picture, ipakita nyo na. Sa tingin ko hindi rin uubra yung mga boys lang kasi sasabihin lang nila niyan baka deepfake o kaya clone lang yung voice. Kapag video naman, baka sabihin AI. Kaya, kayo na ang gumawa ng paraan para magpatunay na itong mga pinagagagawa po nila talagang positive, no? Kasi, alam nyo, Sir Peter Cayetano, mahirap po ang laban ninyo. Kasi halos buong ahensya, hawak ni BBM. Biruin mo, si Gatchalian, mas kinikilala niyang Senate President co-temporary ba yun? Ewan ko, tawag doon, di ba? Alam naman natin na sa rules po ng Senate, yung maliit na book, hindi po pwedeng maging Senate President temporary ayang si Gatchalian, di ba? Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever, may mga pinagtakpan from masterminds, low, lower, and then iba-ibang grupo yun na pagpapatuloy ng kanyang salaysay. Ikinento ni Cayetano ang umano'y mga pangyayaring nasaksihan niya mismo kaugnay ng ilang personalidad na may kinakaharap na mga kaso. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila kasi tinawagan na yung mga may kaso. Huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo. Hindi na kayo kakasuhan. Ipinahayag din ni Cayetano na personal niyang nasaksihan ng mga pangyayari. Yung isa doon na witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. Gaya niyan, di ba? Nagsasalita siya, verbal.
pagka may mga ganyan, dapat nakalakip dyan yung video or CCTV. Basta yung mga legit na pangyayari. Kasi pag nagkukwento ka lang, sasabihin lang ng mga taga-kabila, ganito, ganyan. Kaya alam nyo mga kapatid, mas nahihirapan tayong naniniwala sa katotohanan. So we stop there kasi nga may isa namang wala naman siyang kaso. Yung kinukwento ko sa inyo. Pero nagulat ako. Takot na takot. And isang dahilan. Ako naniniwala ako kay Peter Cayetano. Takot dahil minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swear, wala naman siya. Kasunod nito binanggit ni Cayetano ang umano'y naging papel ni Lacson. Doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, nagulat nga ako kay Jinggoy. Kasi si Jinggoy, biruin mo nakasuhan na aresto. Wala nang hiring-hiring, wala nang kahit ano, dampot agad. Samantalang si Romualdez, di ba sabi ni Ombudsman, di ba? May kinalaman, sangkot, mastermind, etc. Parang may gano'n kasi ako nakitang balita. Pero ano na nangyari? Nauna pa si Jinggoy, di ba? Ewan ko sa mga to. Baka mauna pa si Chis kung sakasakaling ayaw niyang bumaliktad. Baka kasuhan pa yung iba, si Bato, mauuna pa ata. At kung sino-sino pa dyan sa majority. Yan ang hirap ho sa atin mga kapatid, no? Tayo din gumising na ho sana. Alam naman natin Kaso ang hirap, no? Kung hawak nila ang kapangyarihan, dapat dyan talaga ang pinakakumilos yung may kapangyarihan din. Gaya ng AFP, gaya ng mga militar o kapulisan. Sila dapat ang nangunguna, di ba? Tama, no? Kahapon, nakita ko po itong video, no, na i-post. I think that was two days ago. Na binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabanggit niya na ang pasimuno ng maniobra sa loob ng Senado para mawasak o mapahina ang dating majority block ng 13 na mga senador na pinamumunuan po sa side ni Senator Alan Peter Cayetano, itinuro niya si Senator Ping Lacson na nakipagkontsyabahan sa Malacanang at sa Ombudsman. At sinasabi dito pwede rin siguro maitanggi to, no? Yun ang hirap na ang mga records ng di umano ng mga testigo sa dating hawak na Senate Committee on Blue Ribbon na pinamumunuan pa ni Senador Ping Lacson ay ginamit ito para magbuo ng mga pananakot na uri ng kaso kagaya ng ginawa kay Senator Jinggoy Estrada. Grabe. Ginawang pang-blackmail kay Chis Escudero. At ang ganun din po kay Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar. Ito po yung mga tinarget para makuhanan po ng pagkakataon na gamitin ang pang-blackmail sa kaso. Mahina, gawa-gawang kaso, kulang sa ebidensya, subalit dahil po ombudsman ang nananakot, na pwede itong iakyat sa pagkakaroon ng kaso sa Sandigan Bayan, edi matatakot ka kung hindi malakas ang loob mo, kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. Si Chis Escudero, mahina ang loob at taksil sa paninindigan, naghudas sa kaniyang mga kasamahan sa 13 original majority block bago po itong sabotahe na nangyari ng 12 Judas. So, very sharp ang tinuran ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano that it was Ping Lacson who orchestrated and made the initiation of conspiracy, pakikipagsabwatan. At ito, hindi niya sinabi ni Senator Alan Peter, alangan naman pong makipagsabwatan si Ping Lacson sa mga security guards at barangay tanod. Walang epekto yun. Kanino siya nakipagsabwatan? Kay Marcos Jr., sa asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta at mismo kina Boying Rimulya. Ano po ang mga nilalaman ng pakikipagsabwatan na ito o pagtataksil ni Ping Lacson? Una, mag-case build up laban sa 4 na mga... Teka, bago muna yan, ito mga kapatid, ay papakita ko sa inyo. I'm proud, sabi ng ganun dito, I'm proud to introduce his position, Pangulong Marcos, kinilalang Senate President Pro Tempore
si Gatchalian sa araw ng kalayaan. Di ba parang nakakadismaya. So, base ho sa aking palagay, mukhang opinion lang naman, ano? Mukhang siguro nangingialam siya sa nangyayari sa Senado, ano? Or kaya nagiging agresibo itong mga minority dahil din sa kagagawan po ng presidente. 'Di ba? Pinakita ko sa inyo yung picture. Mas kinikilala niya hindi si Senate Cayetano ang kinikilala niya. Napakakapal ng muka. Para sa akin, nandoon na sa rules eh. Hindi mo pa ba naiintindihan? Napaka-presidente mo ba? Napakatanga mo ba para hindi maintindihan na hindi nga pwedeng maging Senate President pro tempore ba yun? O, hindi nga pwede kasi nga nasa rules. Bakit ganun? Tapos presidente pa mismo magsasabi. Di ba? Bendalo talaga ang nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya mapapapusang gala naman talagang mga nangyayari ngayon. No? Ganon. Kaya mahal naming BP Sara, wag na wag kang bibitaw. Wag na wag kang magtitiwala sa mga susunod na magiging kaalyado mo. Yung mga talagang lumalaban hanggang sa dulo, pwede mong makuha yon. Pero yung laki talaga ng damage na nagawa sa atin ng pagtitiwala ni BP Sara kay PBBM. Wala eh. Ganun kalakas ang mga Duterte kung sino yung kanyang kaalyado, posibleng manalo din. Kaya mahal naming Vice Presidente. Sana po sa mga susunod, wala rin ano. Ako nga, sa tuwing sinasabi ko to, iniisip ko paano naman yung Comelec. Paano kung mag-magic ang Comelec? Wala na naman. No? Kasi halimbawa, bantayan natin yung President tsaka Vice President sa eleksyon. Tapos, magpa-plan C, magpa-plan D sila, plan B, plan C. Gaya na lamang ng may papasok na senador na hindi natin alam. Yung mga ganun, wala akong tiwala sa gobyerno ngayon. Wala. Pangit talaga ng pamamalakad nila. Kita mo, presidente na nagsasabi. Di ba? Pangulong Marcos, kinilalang Senate President pro tempore. Si Gatchalian sa araw ng kalayaan. Kagaguhan, di ba? Malaking kagaguhan yun. Senador, no? Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Mark Villar. Tinarget po sila dahil na-mention sila doon sa mga di umano nakatanggap o nasasangkot sa mga maanomalya na mga proyekto including sa flood control projects at mga insertions sa budget. No? Ito yung binabanggit ni dating Yusek Bernardo na naging bata-bata nila Marcos at nila Bunuan at nila Romualdez sa pagpapalaganap ng sindikato sa tinatawag na flood control skandal na ito. So, ginamit itong mga salaysay ni Bernardo without any further corroborating na mga ebidensya o patotoo at pinatulan ito nila Risa at nila Boying Rimulya at nila Bongbong Marcos para magkaroon ng leverage of so-called case build-up to harass, intimidate, and blackmail itong mga senador na ito. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano na video, itinuturo niya na ang pasimuno si Ping Lacson. Ayan na mga kapatid, no? Sir Peter, ilabas mo ang ebidensya para magkatapusan na. Mahirap kasi. Yung salita-salita lang, ano? Wala ko kaming galit, sir, pero laban lang tayo kasi doon tayo para sa katotohanan at hindi sa puro kasinungalingan. Gusto ko. Nai-stress na rin ako sa mga ganito nangyayari sa atin. Kasi kahit maglabas ka ng ebidensya, babaliwala. Hinihintay ko pa rin yung sinasabi nilang na si Rimulya, si Romualdez, makakasuhan, no? Wala, ito talaga Pilipinas natin. Wag natin sabihing Pilipinas ang hirap mong mahalin. Walang problema sa Pilipinas. Problema sa mga namumuno. Yun ang pinaka-problema.